Asa na ba tayo, Yusef? Oo, yung pinag-uusapan yung kaso, no, doon sa isang freight forwarder. Siguro magandang matanong kay June, ano ba ang kadalasang problema o reklamo na nakakarating sa Philippine Shippers Bureau? At tatanungin din natin sa ating mga kasama dito, yung mga kadalasang problema o reklamo ang hinaharap nila. Oo. Sige, naputol si Mang June, partner. Putol. Pwede mo bang bitinin muna, tapos babawasan ko yung mga text questions. Sige. Ayan, magtatanong lang itong, walang pangalan ha. Saan po ako pupunta? Kasi po, ang padalang regalo sa birthday ng anak ko galing sa US ay hindi pa po nakarating sa amin. September pa po pinadala, November po yung birthday niya. Pag ganyan, saan pwedeng pumunta? Dapat ba alamin kung saan pinadala? O sige nga, ano may bigay yung tip? Alamin lang po kung saan pinadala. Kung sa Philippine po, kung sa post office po, sa USPS halimbawa, kunin lang po nila yung tracking number, kung kailan pinadala. Tapos pumunta po sila dun sa pinakamalapit na post office, or tumawag po sila kahit sa aming opisina, sa 527-0044. Nandahan naman, sino? 527-0044. Ayun, thank you. At i-assist po namin sila para matrace. At kung, sige po. Apo, yan lang po. Alamin muna kung sa post office nga po siya. At kung international courier naman, pwede po nilang tawagan yung aming legal division na humahawak sa ganyang reklamo. 852-8967. At saka meron din po kaming email, yung led@cab.gov.ph. Ang kadalasan kapag meron talagang nagpapadala at ikay umaasa na ikay tatanggap, alam mo dapat kung anong company ang magdadala nito. Okay. Tama? Tama yun. So may pangalan dapat ng freight forwarder. correct. Kaya yun ang dapat nila agad malaman, yung mga tatanggap. Hindi ba kasi ang daming pwedeng pwedeng padalhan, no? Pwedeng sa PhilPost, pwedeng sa through freight air and pati sa ship, no? Sa shipping. So kailangan alam nila yon. Opo, kaya ang isang magandang tip ho dyan, dahil may email naman, kapag ka nagpadala ka, baka pwede ka mag-advance copy ng packing list mo. And then you include also the waybill number, yung contact number nung doon halimbawa, let us say sa California galing, and then yung counterpart niya sa Manila or in the Philippines. And there is usually a date when you expect it to arrive, Yeah. di ba? May ganun yan. Mayroong estimated arrival date For diba? air cargo, madali pong ma-determine, lalo na yung may tracking number na sila. But for the ship, medyo matagal. Medyo matagal. Pero hindi naman sakto yun, ano? Hindi rin. Hindi sakto, ano? Parang bibigyan mo ng allowance, partner. Parang estimated. Partner, man yan dyan na si Director. Eto na si June. Hello, June. Ang tanong mo kanina, bitin. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good mo. Eto na nga ba sinasabi ko dapat nandito ko Sinita kayo. Hindi, June. Baka biglang mawala na naman Hindi, June, ang tinatanong ko kanina, bago ka na wala sa ere, ano bang kadalasang mga problema o reklamong natatanggap ng PSB o Philippine Shippers Bureau pagdating sa mga balikbayan boxes or mga ganitong mga inaasahang mga packages? Ang karamihan po, ma'am, ay yung delay in delivery at saka yung non-delivery ng balikbayan boxes. Okay, so ano ang ginagawang proseso dito? Katulad ng sinabi ko po kanina, pwede po silang mag-file ng formal complaint sa aming opisina, Philippine Shippers Bureau. And then, pagka nakapag-file na sila with the attachment of the relevant documents like the bill of lading, saka yung mga resibo, ang una po namin ginagawa ay nagkakandak kami ng mediation. Tinatawag nyo yung freight forwarder. Ina-appear namin po sa opisina yung freight forwarder na dapat may obligasyon na mag-deliver at saka yung complainant. Anong nagiging kadalasang solusyon sa ganyang mga problema, June? Anong nagiging resulta ng mediation nyo? Nahahanap ba at nakukuha yung parcel na yan or yung box? Usually po kasi, ma'am, ang nagiging dahilan ng delay o yung non-delivery ay yung pagkaka-abandon sa Bureau of Customs at pier. Abandon? Yes, sir. Yes, ma'am. Hindi nakuha? Sa customs? Hindi ma-release. O hindi ma-release? Oo. Kasi po ang kadalasang dahilan ay yung kanilang foreign principal o yung cargo consolidator doon sa ibang bansa ay hindi po nagre-remit ng kaukulang pondo dito sa kanilang Philippine agent para pang-release at pang-deliver sa mga bahay. Kasi po
po ang nangungulekta ng door-to-door charges ay doon po sa ibang bansa. Sa pagpamaraan po, bahagi nitong kinukolekta nila ay dapat i-remit dito sa kanilang Philippine counterpart. Para naman may yung pang-release at pang-deliver sa mga bahay. Pero kung may mga instances, maraming instances na ito usually na hindi nakakapagpadala ang kulang pondo yung foreign counterpart at dito po nag-uumpisa ang Problema. mga problema. Anyway, may mga text questions tayo. Please hold your line, Mang June. Ano po, pag sa inyo po, papasok ko po kagad kayo. Ang tanong, pwede daw ba magpadala ng organic materials like seeds or buto ng halaman? Anyone can answer? Sige. Palagay ko pwede. Pero Pwede. medyo regulated po yan dahil nga, like kung maalala mo, minsan may nagpadala ng mga cocaine seeds. Puppies. Medyo puppies. Medyo nire-regulate yan. So pwede naman. Pwede. Kaya lang, medyo kaulak stringent. pa. Tapos sabi nito, partner, gusto mo mabasa ng text? Sige. Ako na. Ikaw na muna. Okay, sabi ni Dr. Torres ng Pasig, Sige. ako nagagalit ata si Dr. Torres madami pong door-to-door na ini-intercept ng PhilPost, mapakisagot niyo ang PhilPost, na hindi lang napupuntuhan ng claimant, kaya marami silang sinusubasta na naiipon sa PhilPost. Nakakawa yung mga taong mahihirap, nakasabay ko doon, mas mahal pa yung babayaran nila to claim the item than the item itself, kahit fully paid na abroad ang customs and taxes. Can you clarify bakit may nagkakaroon ng issue? ganon? Oo. Mabuti po na brought out. sir. Yes, yes. Kasi marami pong nagiging problema na ganyan. Ang akala po ng mga addressees, Philippine Postal po yung nag-i-impose ng tax. Okay. Sino pala? Customs po yun. Okay. Ikaw pala, mama. Kayo. Customs po yun. Tapos? Na yung tax na sinasabi nilang mas malaki pa doon sa items, sa content ng parcels or doon sa postage na binayaran. Depende po yun sa na-assess ng customs. Okay. So ngayon, bakit nagkakaroon ng, pag ganito bang nalalaman nilang mas malaki pa kaysa sa cost or value of the product, hindi na nila kukunin yun, Yun di po ba? yung sinasabi ni Sir John kasi kanina na talo sila abandon. doon, di ba? Opo. Ayun ang abandon. Isa po yun sa sinasabing abandon parcel. Pero totoo bang sinusubasta ang naiipon sa PhilPost na mga items? Yes, meron pong mga tinatawag na dead mail, lumalabas na pong dead mail items yun kung hindi nila i-claim within a specific period. How long a period? 30 days po yung maximum, Okay. pero pwede pong ipulong up to 60 days, depende kung willing pa talaga yung addressing na Pero may i-claim mga yun. notices yan, di Yes, ba? opo, may Nakakailang notices kayo? 3 notices O, po 3 yan, notices. final notice. Okay. Pag po in-assess kasi na custom, tapos hindi nila kinuha, bibigyan pa po sila ng chance para maklaim yun. Okay. Kung after 30 days, hindi pa rin nila kinuha, pa-final notice po sila. Pag hindi, turn over po yun sa dead mail. O, di antayin mo na lang para doon ka mag-bid. Kasi papasubasta ikaw mo eh. O, di mas mag-surprise. After 1 year po, Oo. kasi After 1 year. binibigyan pa rin po ng chance eh. Kasi sa dead mail po, may final screening pa rin po yun, verification. Oo. Sino ang After 1 year. nagsusubasta nun? Yung Kayo dead mail o office sa po. BOC? Custom? Yung sa post office. Sa Post office. Hindi, pero yung sinasabi mo, na mas mahal pa Oo. yung babayarang buwis Customs kesa yun. dun sa value ng item itself, customs. Bakit nagkakaganyan, ma'am, na mas lalabas mahal pa yung babayaran mong buwis kesa sa value mismo ng pinadala? And it doesn't make sense. Kung ako din, ay di ko nakukunin. O, diba? Diba? Those manning at the Philippine Post, Oo. the personnel in there, are manning the operation of the sea freight. In sa barko po kami. Oh. But So hindi sa unit niya. But you're saying na customs yun, kaya lang hindi mo area yun, parang ganon. in addition, depende po yun siguro sa ano po nila, yung ano po yung value nun. Oh. Tapos meron po tayong tariff classification para doon. Kaya po nagkakaroon, kung ano po yung ano po nilang value, doon po, co-compute po yung assessment ng personal Pero value. nakikinig si Rufy, ha? Rufy, bakit ganun nga naman? Rufy Biason. Siguro, dagdag ko, ito galing din kay Dr. Torres. Example ito, no? Yung sinasabi niya nga na bumili siya ng isang Star Wars. stormtrooper costume. Talaga nga naman, Sa mabigat. So, pinakargo niya. Tapos, ang sabi, ang charge daw, 12,000. Sina-charge ng customs, 12,000 pesos. Samantalang personal use item daw yon. Bakit nagkakaroon ng ganyang problema? Kaya, this is charge, ang customs ang nag-charge nito. Depends upon the commodity description, then the value. Oo. Doon po i-impose yung kung anong tariff classification po. But it should not be more than the value of the item itself.
Hindi ba? Kasi parang it doesn't make sense kung ang babayaran mo pala ay more Diba than the percentage lang yon Oh, dapat, nung value. Oo. Oo, but kaya... Well, anyway, Oo. Rufy, kung nakikinig kayo, mag-text ka nga. Yes, oo. Kasi marami daw siyang kasabay doon. Hindi lang nila kiniklaim items they bought online or sent by relatives kasi wala silang perang pang-claim. Oh, at Would you saka- like may input ka ba? Ganito yun. Oo, yan. Ang Sige. practical experience would show na ang nagpapadala would tend to underdeclare or misdeclare the value. Kaya po, bilang practice na lang, ang computation ng rate is based on the dimension kasi maaring mabigat siya, but ang content is low value naman. Yes. So you're talking of the size now? Yes, sir. Pwede kasi, dito kasi daw, medyo mabigat at bulky. Meron din naman, maliit lang siya, but actually, Mahal. valuable naman yung content. Oo. But siyempre minsan, para makatipid ang ating consumer na nagpapadala, nagkakaroon ng under-declaration or misdeclaration ng value. Eh ngayon, siguro, pagdaan sa mga puerto natin, doon nagkakaroon ng discovery na, ay teka. Oo. So, ganun ang... Kunin natin yung input ni Mang Jun. Mang Jun! Mang Yes, Jun. Alvin. Ano Yes, naman yes. yung masasabi mo dun? Sa kasi si Dr. Torres, dalawa yung text, kakahaba pa. Kasi naiirita siya dun, hindi nakarating sa kanya yung padala sa kanya, Mang Jun eh. Chief rate po ba? Hindi niya sinabi yan, no? Kung paano niya pinadala. Hindi niya sinabi, pero hindi, additional for hindi sinabi kung Door-to-door. ito ay oo, pero ang problema dito, June, ay sabi, door-to-door ang binayaran niya, pero actually, pinapick up daw sa kanya yon. Tapos may pinababayaran sa kanyang 12,000 for, yata, siguro yun yung duties. Normally, ang door-to-door ay wala ng Dapat. pa. Kasi Tatanggapin mo na lang. bayad na yan ang deliver sa bahay. Siguro maganda dito kung nakikinig si Dr. Torres, papuntahin na lang natin sa PSB, sa Shippers Bureau sa Lunes at pwede mo bang pwede mo bang tingnan itong problema niya or reklamo niya tungkol dito sa nangyari sa kanyang padala. Opo, mas maganda po kapag file siya ng formal written complaint sa amin. Oo, informa, papuntahin na natin. Ito naman. Yes. Papuntahin, kausapin mo na, ha? Yes. Sabihin natin kay Dr. Torres, bibigay ko rin sa iyo yung cellphone number ni Dr. Torres kasi mukhang may dalawa siyang maghahabang mga complaints dito, no? Kasi kailangan malinaw yung yung lakaran talaga kung paano nagpapasok ng mga ganitong mga shipment or cargo. Kanya ito no? Iniwan lang niya dahil medyo bulky nga. Oo, may gusto sabihin si Yes. Ma'am Olivia. Sige, ma'am. Idagdag ko lang po kasi parang nabanggit nga niya door-to-door delivery ng PhilPost. Maaari po yan yung tinatawag na International Express Mail. Na door-to-door delivery po talaga yon, especially within Metro Manila. Since Pasig po siya, ang nagdi-deliver po niyan yung aming Express Mail Service Office located sa Pasay. Okay. Pasig. Opo, Pasay. Pasay. Okay. Opo. Okay. Kaya lang yung po mga na-assess na may tax, talaga pong pinapa-claim sa custom. Doon po talaga pinupuntahan sa Pasay, binabayaran po yung tax. Hindi pa po bayad yun doon sa origin. Dito po talaga sa At ang sino nagbibigay ng nun? Sino ang nag-estimate nung yung kung customs magkano? po. Custom. May customs na nandun sa inyong Yes. bodega. Opo. May Sa taong mga post nakatalaga. office po, Meron. may naka-house na customs officer. Ilan bang bodega meron ang PhilPost? Bodega. Oo. Ang amin po kasing Office of Exchange, dalawa ang pinaka-main namin doon sa Pasay at saka sa Del Pantondo sa Foreign Surface, yung mga base. Yun po, pero sa bawat post offices po, yung mga malalaking, may mga post offices kami na merong customs officer. Hindi lahat, pero marami po yun na merong customs. As a